Mga kababayan, kaninang umaga po ay nakatanggap tayo ng isang paanyaya sa interview, no? Pero alam ko naman na baka hindi rin matutuloy. Pero nag-antay tayo. At ang mag-i-interview ay DZMM. Yung DZMM po ay hawak yan ni Martin Romualdez. Yung franchise po nila ng MOR, yung radio station po ng ABS-CBN, at mga media na konektado sa mga Lopez, na buyout na po yan ni Romualdez, no? Bagamat bawal po na magkaroon ka ng franchise or maging may-ari ka ng media while aktibo ka sa Kongreso or sa Senado, bawal po yan under the law. Even ang mga outlet sa Lotto, na basta nag-i-issue ng franchise na nanggagaling sa Congress, no? Sapagkat yan po ay conflict of interest. So, ang ginawa nila Martin Romualdez, nagkakaroon siya ng dummy sa kanyang pagiging insecure upang kontrolin ang impormasyon. At nang sa ganun po, matimpla niya at mamanipulate kung anong balita at mga komentaryo ang lalabas at hindi siya tatamaan. Kaya po pinagbibili niya ang mga media outlet. In fact, ang maraming media outlet, mayroon na po si Martin Romualdez ng mga shares, no? Na majority halos ang kanyang shares. At yan ay nagpapakita kung paano niya tinatarget ni Martin Romualdez ang tinatawag na information machinery or infrastructure. Kaya nga, ang una niyang tinarget para mawala po ang suportang impormasyon kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte, kung saan po hindi niya makokontrol ang naturang media outfit at hindi niya rin mabibili dahil nga may prinsipyo, inuna niyang tinira ang SMNI News Channel nila Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. Sapagkat doon po naglalayag ang mga programa ni Pangulong Duterte, no? Tungkol po sa mga usapin na nakakaapekto sa kabuhayan at kalagayan ng ating bansa. By the way, before ko pagpapatuloy, si Kuya Ed Cruz nagtatanong kung anong oras pong pagtitipon dyan sa may EDSA Along Ortigas. 11 a.m. po ngayong araw, may unang bigwas ng noise barrage, no? So mga 11 to 1, then break muna, babalik po tayo mga 5 or 5:30 at dyan pa rin po along EDSA Ortigas. So marami po ang nag-commit na pupunta sila because this is a voluntary call. Pero bago po niyan, puntahan ang discussion of the activities today, ay nakatakda pa akong interviewin ng DZMM, no? Mga 6:45. So nag-standby na ako, mga 6:20. Then nag-onboard ako sa Zoom nila, naka-Zoom room standby na po ako, mga 6:35. And then biglang tumawag po yung kanilang production assistant na nag-arrange ng interview na, "Sir, ika-cancel po namin ang interview nyo, pasensya na, dahil mag-change topic na po ang aming program." Alam na. Ang interview po ay tungkol sa Black Friday protest. So, that is how insecure Martin Romualdez is, no? Akala niya kapag nabili mo ng media, ang mga telebisyon, dyaryo, mga tawag nila nito, mga tabloid, pati po ang radio station, akala niya makokontrol na niya ang isipan at damdamin ng mga Pilipino upang kaya niyang i-manipulate. Diyan po siya nagkakamali. Because we are now, ang tawag sa ating panahon ay nasa age of information na po tayo. The power of social media cannot be understated, no? Hindi mo po mapipigilan ang puwersa na pwedeng angkinin ng mamamayang Pilipino o ng mamamayan ng buong daigdig sa pamamagitan po ng internet media. Yung social media like Facebook, Twitter or X, YouTube, no? Hindi na po ito mapipigilan, mga kababayan, because we have already arrived at the age na ang impormasyon ay pwede na pong angkinin o maging bahagi sa proseso ng impormasyon
ang mga mamamayan. Kaya nga po ang kalunos-lunos na assassination na ginawa laban dito sa isang popular na political conservative activist na si Charlie Kirk, kung saan po siya ay na-assassinate sa University of Utah in front ng mga audience niya, at nakuhanan po ito ng camera. Nagbunga po ito ng malawakang simpatya para kay Charlie Kirk, that even the mainstream big corporate media are now bringing up the issue ng panawagan sa katarungan para sa nangyari po dito sa isang popular na political conservative activist, Charlie Kirk, no? A strong supporter po ito ni Donald Trump, no? At ang deklarasyon nga ng governor ng Utah ay ng state of Utah sa Estados Unidos, it was a political assassination. So mukhang nagkaroon po ng mga kagalit, no? Si Charlie Kirk dahil sa kanyang pananaw sa rule of law, sa Christ-centered life, at doon po sa mga kabulukan ng mga kabuhayan at pamamaraan ng kultura ng mga Amerikano na hindi na po kumikilala sa Diyos at wala na pong pagpapahalaga sa spiritual value of relationship sa ating may kapal na tagapaglikha ng mundo at sangkatauhan. So maganda po yung kanya mga sinasabi, family-centered, family-driven, Christ-centered life. Maganda po yung kanyang advocacy, and he was assassinated right in front ng kanyang mga anak, no? Nandyan lang ang wife niya, nandyan din po nung mangyari. Grabe po itong pangyayari na ito. And the power of awakening the people to be aware of the dangers ng extremist na psychological, ideological na drive ng mga tao, ay pwede palang ito ay magkaroon ka ng isang tinatawag na mass base o information base. At ang social media, ito ngayon ang problema nila Martin Romualdez at nila Marcos sa Pilipinas, sapagkat hindi nila mapipigilan ang pagsambulat ng malaganap na impormasyon na nagbubunyag kung gaano kagarapal at kagahaman ang kanilang uri ng pamumuno dito sa Pilipinas. Kaya hindi po ako nagulat kanina na naka-standby na po ako ready for interview. About 5 minutes before the start of the interview, bigla pong na-cancel ang ating interview sa DZMM. It does not matter kay Ka Eric kung interviewin tayo ng ABS-CBN, ng GMA, o ng TV5, o ng anumang malalaking media o hindi, hindi mahalaga po yun. Kaya ang title natin, ang mga mamamayan ang mapagpasya. Ang mga taong bayan po, kapag nagkaisa at nanindigan, wala pong media o ano pa mang mga gimmick ni Martin Romualdez at ni Marcos ang makakapagpigil sa pagkamulat ng mamamayan. Yan po ang dahilan kung bakit ako po ay naniniwala doon sa social movement principle na the people united will never be defeated. Yan. Very popular line po yan sa isang play, musical play na tinaguri ang Les Miserables, no? Tungkol po ito sa French Revolution. Yan. Do you hear the people singing the songs of angry men? Yan. The people united will never be defeated. Yan po ay historical account sa anumang mga social movement. Kapag nagkaisa at nabuo po at nabigkis ang paninindigan at paniniwala at pagkakaisa ng taong bayan, magkakaroon po ng pagbabago sa kanilang kalagayan sa buhay at lipunan. Yan. So, ang Black Friday protest po ay hindi po ito para magpa-interview tayo o para lamang sa layunin na magkaroon ng balita. No. The Black Friday protest is a catalyst move. Ito po'y pagpupukaw. Ito po'y pagmumulat na sa mapayapang pamamaraan na pagkakaisa ng mamamayan, pwede po nating balikan muli ang ating makasaysayang mga aral sa pagkakaroon ng dalawang malalakas na pangyayari sa ating kasaysayan. Yung People Power of 1986, yung People Power 1 na tinatawag,
na nagpabagsak sa diktadura at mga garapal na pag-abuso sa puder at pagwasak sa ating bayan noong panahon ng tatay ni Marcos na si Marcos Sr. na nag-birthday kahapon, mga kababayan, at yung People Power 2 na tinatawag yung ERAP Resign movement ng taong bayan na nangyari po noong January of 2001. Ngayon, ang mga aral mula doon ay pwede nating panghawakan at matuto tayo mula doon. Ano pong nangyari sa People Power 1 at People Power 2? Wala pong nangyari na reforma at pagbabago na tuloy-tuloy. There was no sustained and serious good governance na naitatag po doon pagkatapos na mapabagsak ang diktadura ng Marcos Sr. at ang kabulukan ng kanyang administrasyon, at wala din pong nangyari ng mapalaya sa poder na significantly sa taong bayan nang mapatalsik sa kapangyarihan si Joseph Estrada. Ibig ko pong sabihin ay kailangan kaagad na kapag nangyari po ang people power, magkaroon po ng tinatawag na change of leadership in government. Kailangan isunod at pagsimulan kaagad ang good governance programs. At yan ang ating ipinapanalangin at ipinapanawagan kay Vice President Sara Duterte na sakali pong magtuloy-tuloy ang protestang ito at hahantong sa people power sa mapayapang pamamaraan na ipapanawagan na po ng mayoriya o critical mass ng taong bayan ang paglaya sa poder ni Marcos at Romualdez, the Vice President should be ready to take on power and be ready to implement immediately good governance programs na magbibenepisyo sa taong bayan. Una po dyan ay ang pagpapatigil sa korupsyon at pagpapanagot, kakasuhan, ikukulong at dapat po babawian ng mga nakaw na yaman ang mga mandarambong at magnanakaw sa gobyerno ni Marcos at Romualdez na nagtuloy-tuloy. Ang mga kongresista, ang mga tauhan ni Marcos at Romualdez, pati na po ang mga taga-DPWH, taga-Department of Budget and Management, ang mga kontraktor ng mga kriminal, lahat ng ito po ay aasikasuhin ng bagong pamunuan ng gobyerno upang magkaroon ng konkreto at malinaw na aksyon upang singilin at papanagutin po ang nagpalaganap at nagpasimuno ng manubhang panunumbalik ng pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan at sa ating gobyerno. That should be the crucial rallying point of good governance. Should a new administration become a reality kapag po napalayas ng mamamayan si Marcos. Pangalawa, aayusin dapat na sa limitadong mga resources at pondo ay maibangon ang ekonomiya. Kabuhayan, agrikultura at industriya, serbisyong panglipunan at mga trabaho at kabuhayan at ang kalagayan ng mga mahihirap na mga Pilipino ay bigyang espesyal na focus po ng gobyerno. Sa good governance program na pwedeng pasimulan po ni Vice President Sara Duterte, should the constitutional succession to power ay mangyayari kapag napalayas o lumayas sa poder sila Marcos. Yan po ang mga aral na hindi natin napanghawakan at hindi natin naipatupad ng seryoso noong panahon ng People Power 1 at People Power 2. Sinubukan po, mga kababayan, no, tumatawag si Mayor Mike Rama. Pasensya, Mayor Mike Rama, hindi po kita masasagot, no? At ako ay nasa live stream, no? Dating alkalde po ng Cebu City, sapagkat alam ko po may pagkilos din sa Cebu City, but I believe sa Sunday po ang kanilang kick-off and other activities to follow. Pasensya po kay Mayor Mike Rama, I'll explain later, kasi mapuputol po ang live stream natin kung take ko ang call na yon. Ano? Sorry, Mayor Mike Rama. I'll get back to you kung ikaw po ay nakikinig o mapaabutan ka ng mensahe. Pangatlo po na punto natin dito, ang taong bayan nagkakaroon ng seemingly pag-aalangan
To the extent na ang iba ay nakakaranas po ng tinatawag na people power fatigue. Napapagod ang maraming mga kababayan natin, bagamat nagagalit sila, but they are tired of the possibility na baka walang mangyari din kapag nag-people power po tayo. That is a social consciousness na hindi natin pwedeng ipagkaila. There are people sa ating lipunan na nagkakaroon po ng pagdududa hanggang sa antas ng tinatawag na people power fatigue. Napapagod sila dahil baka paulit-ulit lang tayo in a vicious cycle na we depose another government or another leadership in government, we change with another one, only to find out na nagpapatuloy pa din po ang lumang bulok na sistema ng tanikala ng hindi matino at matuwid na panggobyerno, pabalik-balik na sistema ng korupsyon at pandarambong, walang mga katarungan at walang hustisya sa mga ginawang pagnanakaw at pag-abuso laban sa gobyerno, laban sa mamamayan, at walang matino at konkretong hakbang para iangat ang buhay ng ordinaryong mga mamamayan. Yan po ay katotohanan na mamamayani at nandyan po, ini-entertain yan ng maraming mga kababayan natin. Ang tawag po dyan ng iba ay social consciousness equivalent to people power fatigue. Dahil wala pong intergenerational equity support. Ibig sabihin po, hindi nagkakaroon ng pag-aangat at positibong pangmatagalang epekto sa kabuhayan at mga kalagayang panglipunan ng milyong mamamayang Pilipino every time na nagaganap po ang tinatawag na government change or leadership change in government sa pamamagitan po ng direktang pagkilos in a manner of people power sa dalawang makasaysayang kaganapan noong 1986 laban sa diktadura ni Marcos Sr. at noong 2001 laban sa kurakot na gobyerno ni Joseph Estrada. Kaya ang taong bayan po hindi ganon kadali ngayon pukawin o pakilusin, bagamat nagagalit sila, nagkakaroon sila ng sentimiento, subalit kailangan pong ipakita sa kanila that the Vice President, VP Sara Duterte, na nasa linya po kung paano ginawa ng pamamaraan ni Pangulong Rodrigo Duterte, that during his term as President sa Pilipinas, ay sinubukan po niyang seryosong ipatupad ang Good Governance Program na tinatawag ko nga na Dutertismo, like ang strong rule of law laban sa mga kriminal, sindikato, terorista at mga kurakot at magnanakaw sa gobyerno at pati na ang mga kriminal na grupo. Strong rule of law with decisive political will. Pangalawa, yung aksyon, hindi lamang puro ngawa, gobyernong nararamdaman at kumakalinga sa kanyang mamamayan at hindi pabaya sa kanyang tungkulin na pangalagaan at protektahan ang interes at karapatan at kabutihan ng kanyang mamamayan. Yan ay bahagi ng Dutertismo na sinimula ni Pangulong Duterte na ipatupad as concrete measures of what we call good governance. At ang pangatlo po, yung kanyang malinaw na programa na bibigyan niya ng mataas na oportunidad na ang programa, pundo at direksyon ng gobyerno ay nakatuon para pabutihin po ang kalagayang pang-ekonomiya, panglipunan at pang-kultura, pati na po ang mga karapatan ng ordinaryong mga mamamayan. Bagamat hindi po yun perfecto, subalit nakita po natin at naramdaman ng mga tao na pwede palang gawin ang formula o ang pamamaraan ng isang tunay at seryoso na good governance. Subalit hindi po sapat ang 6 na taon para gawin po niya ang kanyang mga plano at programa on the real good governance components. Sapagkat po, maiksi lang po ang 6 na taon, kinuhanan pa siya ng almost 2 years dahil po sa problema sa COVID-19 pandemic at ang Marawi War na mga 6 na buwan din pong hinarap ng ating bansa at mag-rehabilitate ka pa. These are very, very big challenges, or these were very, very big challenges at the time ni Pangulong Duterte, and yet na-survive niya. Sa ganyang mga antas nang inabot sa uri po ng dedication on how to devote a government
para sa programa ng tunay na good governance, wala tayong duda na kakayanin po ni Vice President Sara Duterte ang mga ganyang requirement upang kanyang mabuo ang pagtitiwala at pagyakap ng mga mamamayan that indeed the Filipino people deserve a better government, a better leadership na mas matino at matuwid ang kayang gawin at kakayanan upang pangalagaan ang kabutihan, karapatan, kagalingan ng buong mamamayan at ng buong lipunan. Yan ang dapat may pakita po ni Vice President Sara Duterte so that magkaroon ng pagtitiwala muli ang mga mamamayan na tama at dapat gawin at napapanahon na ang muling pagkakaroon ng people power sapagkat hindi po natin maipapatupad ang reforma at mga pagbabago including ang pagpapatigil ng seryoso dito sa nagaganap na malawakan at sistematikong pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan kung mananatili pa rin po ang gobyerno ni Marcos at Romualdez. Ayan. Pero, dapat po nating ma-emphasize na hindi po tayo nananawagan na pababagsakin ang gobyerno. We are not calling for the toppling of the government or the bringing down of the government the way na yan po ang direksyon na gustong gawin ng CPP, NPA, NDF, no? Kung bakit po sila ay sumasakay at ini-exploit nila ang pagkakaroon ng ganitong kalagayan na very volatile, napakainit ng mga bangayan ngayon patungkol po sa isyu ng korupsyon at pandarambong involving public fund. Nasasakyan po ito ng CPP, NPA, NDF not because they want to address and reform itong mga kabulastugan at kabulukan ng gobyerno, but rather gusto ng CPP, NPA, NDF sa kagitna ng kaguluhang ito, paalsahin ang taong bayan at guluhin ang kalagayan ng sitwasyon ng ating mga pakikipagtunggali sa lehitimong issue ng pandarambong at korupsyon. In a way, ay makakapag-recruit sila, ang CPP, NPA, NDF, makagagamit nilang issue for propaganda, agitation, and then later on, pababagsakin talaga nila ang gobyerno kapag lumakas muli ang kanilang armadong puwersa. Ayan. So malinaw na hindi po ganun ang layunin natin. Ang layunin po ng Bangon Sambayanan, Black Friday protest ay pukawin ang taong bayan. Bigkisin ang kanilang pagkakaisa upang manawagan ng pagkilos na mapayapa, ngunit determinado at may paninindigan. At ang dulo ng panawagan, malulutas po natin at mapapatigil ang pangungurakot at pagnanakaw sa kaban ng bayan kung mapapalayas at mapapaalis na sa kanilang puder si Marcos at Romualdez. And then, sisimulan po natin ang matino na pamumuno na ang ating pinagbabatayan ng tinatawag na transition of power will be the constitutional succession. Hindi po tayo magtatayo ng military junta or ng tinatawag na civilian military junta kung saan po hindi natin susundin ang nakalagay at nakasaad sa saligang batas that should the sitting president become incapable, hindi na po niya kayang ipatupad at pamunuan ang kanyang tungkulin sa bansa at sa gobyerno, pwede po siyang tanggalin either by way of impeachment, by way of resignation, o kaya ang pag-withdraw ng pagkilala ng Armed Forces of the Philippines sa kanya bilang Commander-in-Chief, technically rendering him to become forced to resign. Yan po mapayapa. At ngunit, mangyayari po lahat yan kung magkakaroon ng respectable numbers of people who are going out in the streets para po magtakda ng isang malawakang panawagan na dapat bumaba na sa kapangyarihan si Marcos at si Romualdez at pabayaan po ang pagkakaroon ng constitutional line of succession. In that way po, mabilis at makaya po natin yan na idulog at ipaunawa sa Armed Forces of the Philippines that their withdrawal of support from the Commander-in-Chief at idideklara nila ang pagkilala
sa kapasidad at pagiging lehitimo ni Vice President Sara Duterte to become the acting president habang umaalis si Marcos at magiging presidente in a capacity of succession by withdrawing their support to the Commander-in-Chief, who is Marcos. Technically po, the Armed Forces of the Philippines is executing ang kanyang mandate of being the protector of the state and the people. Yan ang senaryo natin. Hindi po kaguluhan, hindi po panununog ng mga government buildings, pagwasak ng mga sasakyan, pagsiklab ng riot, at mga pananakit ng mga politiko. Hindi po ang ganon ang gagawin natin. Kapag tayo po ay nag-advocate ng ganyan, equivalent po yan sa tinatawag na promotions of lawless violence that can be tantamount to violation of anti-terrorism law. Hindi po natin pinapabagsak ang gobyerno, hindi po natin pinapalugmok lalo ang ating bayan at ang ating mga mamamayan ay lalo pang mahihirapan. What is our agenda in initiating a Black Friday protest is to catalyze the people to realize na hindi po mali at hindi po walang katuturan na magkaroon muli ng sama-samang pagkilos that can be equivalent to people power that can force Marcos to resign at lumaya sa poder kasama sila Romualdez at mga alipores nila, lalo na kung tumaya ang Armed Forces of the Philippines in favor of protecting the people and the entire state. Ayan. So, pwede bang mangyari yan? Opo. Pero hindi ko po may tatakda kung kailan. Pero ang nakikita natin ay unti-unti ang paglawak ng sentimiento at mga pakikipagkaisang pagkilos ng iba't ibang sektor. Halimbawa, inadapt sa UP ngayong araw ang Black Friday protest na ating panawagan, bagamat may mga aktivista dyan at may mga Communist Party cadre na nakikisawsaw dyan, but the entire UP community in UP Diliman at mukhang sasama din ang ibang mga campuses are joining the call for a Black Friday protest at ipapakita ng mga estudyante, mga mag-aaral sa UP na hindi po sila tumatahimik at hindi nila pinapayagang lamunin ang dangal ng ating bayan nitong mga kagaya ni Marcos at Romualdez na pasimuno po sa panunumbalik ng malawakan at malulubhang pandarambong sa kaban ng bayan. And we heard, may ganyan din pong pagkilos ang mga kabataan, mga guro sa Polytechnic University of the Philippines. At kung ganun po, maraming salamat. At kung baka sumama daw ngayong hapon din sa walkout na ito ng kabataang Pilipino, Black Friday protest ang tawag nila, ang UP Manila campus. So, marami po ang nagkaroon ng interest at nagkaroon po ng sariling initiative na magpakita ng pagkagalit, pagkundina sa pamamagitan po ng pagtindig, pagsasalita at mapayapang mga pagpapahayag. Kagaya po ng gagawin at ginagawa natin na Black Friday protest. So, ulitin ko po, sasama din sa Iloilo City, mamayang alas 5 ng hapon, magtitipon-tipon sila sa Sunburst Park, no? Sa harap ng, nasa downtown area po ito ng Iloilo City, ang grupo po ng mga volunteers sa Solid Inday Sara Group, ganon din po ang Movement of Ilonggos for Good Governance. So I hope na marami din po ang pupunta dyan sapagkat there is no single particular political group na nagkiklaim na siya ang namumuno, kundi Bangon Sambayanan is a wake-up conscience call. Bangon means rise up. Sambayanan means people. That means rise up, Filipino people. Bangon Sambayanan. So it's a wake-up conscience call for the people to act voluntarily. At basta maingat tayo sa tatlong bagay na hindi po tayo pupunta sa tinatawag na lawless violence o mga karahasan at mapaminsala na mga hakbang. Susunod po tayo sa mapayapa ngunit may paninindigan at matatag na ala people power na mga pagkilos. Pero hindi lumalabag po
sa mga karapatan ng mga sibilyan at ang batas ay kinikilala natin. Pangalawa, ang purpose po natin dito ay magkaroon ng malawakang pagkamulat. Awakening of the people. At ang pangatlo po ay magkaroon ng kolektibong desisyon. Ang mga mamamayan, sama-sama silang kikilos para magkaroon ng tinatawag na people power equivalent to direct sovereign action of the people, calling for Marcos and Romualdez to step down. At kapag hindi sila bumaba, ay magtuloy-tuloy ang malawakan at malakas na mga pagkilos at mga panawagan ng pagprotesta to the point na mapipilitan pong maninindigan ang Armed Forces of the Philippines upang ipanawagan na bumaba na si Marcos sa kapangyarihan sapagkat ang kanilang support and ang kanilang pagkilala sa Commander-in-Chief ay iniatras nila at mas kinikilala na nila ang constitutional successor who is the Vice President to lead a new government. In that way, kapag nangyari po yan, walang mga susunogin na buildings ng mga government buildings sapagkat gagamitin pa rin po natin yan. At i-construct na naman natin at gagastusan kapag winasak po natin ang mga government buildings. Ang pangalawa, marami pong masasaktan. May mga mamamatay, umabot na daw sa 30, mahigit ang namatay sa mga hindi po na kontrol na pagkagalit ng kabataan at mga mamamayan sa Nepal na nangyari nga ang mga riot at iba pang mga mararahas na pagkilos which we do not encourage na mangyayari. Kaya natin inililinaw po ito that the Black Friday protest does not intend, hindi po ito layunin, does not intend na ang mga tao ay udyukan na gumawa ng karahasan. But rather, pukawin po sila na manindigan sama-sama sa mapayapang pamamaraan, subalit may prinsipyo at determinadong ipanawagan na lutasin at i-address ang problema ng katiwalian, korupsyon at pandarambong sa pamamagitan po ng pagpapabago sa pamunuan ng gobyerno. Yan ang ating direksyon. At ang panghuli na punto kung bakit Black Friday protest po ang ipinapanawagan natin sapagkat ang black ay nagsisimbolo po ang itim ng kulay ng pagkagalit at ng pagkalungkot. Nagagalit tayo sa nangyayari po sa ating bayan, sa gobyernong nagpasimuno ng pandarambong, lalo na si Marcos at Romualdez. Subalit tayo po ay nalulungkot din dahil mabagal ang pagbangon ng sentimiento, damdamin at desisyon ng pagkakaisa ng mga mamamayan. So it's both pagkalungkot at pagkagalit. Subalit determinado po tayo na ituloy-tuloy itong Black Friday protest, bangon sambayanan. Walang hakot, walang bayad, voluntary, basta mapayapa ang pagkilos at pagtitipon. Magdala po tayo ng mga pang-ingay. Ako po, nagkaroon ako ng pito at may mga takip ng kaldero at si Connie na staff namin po sa sambayanan, kumuha na ng mga lata, mga lumang latang binuksan na, wala nang laman ng mga lata ng sardinas o gatas. At magkikita-kita po kami mamaya, tayo na nakikinig ngayon kay Ka Eric, mga 11 a.m. dyan po sa area ng along EDSA Ortigas, near EDSA Shrine, malapit lang po sa Robinson's Galleria. 11 a.m. to 1 a.m. ang first wave of action of noise barrage and peaceful gathering of the people. And then 5 p.m. po ulit. Hindi po ito sa bilang ng taong darating, kundi sa determinasyon ng mga gustong sumali, buo ang loob at buo ang paninindigang ginagawa natin ito para mulatin ang mamamayan, ipakita ang paninindigan at magkaroon ng malayang pamamahayag upang abutin ang sama-samang pagkilos ng mga mamamayang Pilipino all over the country. Nang sa ganun po, magkaroon ng transition by way of constitutional succession to power sa pamamagitan ng panawagang Marcos, Romualdez, resign, layas na kayo. Kayo ang pasimuno ng lahat ng kaguluhang ito. Kayo ang mastermind kung bakit nanumbalik ang malawakang korupsyon. Kaya ano pa man po ang gimmick, pinalitan man si Chis Escudero
ng isang puppet ni Romualdez at Marcos na si Tito Soto, may style gimmick sa TRICOM upang idugtong sa atake sa mga Duterte ang karumaldumal na krimen ng pandarambong. Sa mga flood control, may manangobra si Romualdez sa patakasin sila Saldico at ang mga witnesses na iniipit nila upang hindi maisiwalat ang lalim at lawak ng pandarambong na ito. Lahat ng ito, pati ang gimmick ni Marcos sa sinasabi niyang independent commission or body to investigate, walang saysay po ito dahil ang punong kriminal na tagapagtaguyod ng malawakang korupsyon, pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan na may dapat pangunahing kriminal na pananagutan ay walang iba kundi si Marcos at sila Romualdez. How can people or the thieves and plunderers become the source of justice kung sila mismo ang mag-iimbestiga at magkunwari ang ina-address nila ang usapin ng pandarambong at pangungurakot ay sila ang pasimuno, arkitekto at mga tagapagpatupad nito. How can the people expect something to happen on a positive effect para sa ating layuning matapos na, mapatigil at may managot at may magbabayad sa mga mandarambong na ito, both the private contractors na naging kriminal na rin at ang mga magnanakaw at mga durubo sa gobyerno mismo sa ilalim ni Marcos Jr. Kung ang mag-iimbestiga at ang kukumpas ng diskarte ay sila Marcos pa rin, na sila din po ang pasimuno, how can people expect justice from that? Wala. Kaya nga may Black Friday protest. Kaya nga may direksyon na pwedeng ilunsad ang people power. Kaya sa araw na ito po, nananawagan si Ka Eric, ilunsad natin ang pagsisimula ng daloy ng kasaysayan patungo po sa pagbabago at ating panawagan na dapat bawiin ang dangal at ibangon po ito para sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po hindi lamang ng pagtatapos at paglaban dito sa pandarambong at mga isyu ng korupsyon, kundi sa pagtatapos mismo sa bulok at kontra mamamayan na uri ng gobyernong pinamumunuan ni Marcos at nila Romualdez. Ayan.